Mega love shoutout po sa inyong lahat. Mga kababayan, kumusta po kayo dyan? At ito nga, live na po tayo dito sa ating YouTube channel. Kumusta po kayo mga kababayan? Ayan, so ayan, bubuksan ko lang po mga kababayan yung ating live. Kung tayo po ay naririnig ninyo, ganyan, nakikita, napapanood, at hindi choppy, hindi putol-putol. Ayan, so ito po mga kababayan. Ay, hala, uy, wag ka dyan. Di ba? Oo. So, mega love shoutout po sa inyong lahat dyan sa comment section. Mga kababayan, yung ating live ngayon ay ito na nga, no, yung bangayan ni Marcoleta at ni Ping Lacson sa Senado ay nauwi sa personalan. Diba? Ayan na kasi, pa-epal kasi yung isa dyan. Oo. Mega love shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Yung ano nila, bangayan nila, ito si Marcoleta kasi parang bata eh. Parang bata kasi ito si Marcoleta. Pabida-bida, laging sumasawsaw sa chismis, nakikisali sa issue, tapos pag nabara, 'di ba? Galit na galit, tapos nagtatanim ng galit. Ay, Diyos ko, para kasing bata. Ayun. 'Di ba? Mega love shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Totoo ba na napauwi ni Basti Duterte yung mga OFW sa gera? Magpaniwala ka naman diyan, Ma'am Teresita. Anong karapatan ni Basti magpauwi? Hindi nga niya mas resolve yung baha sa hindi nga niya ma-resolve yung baha sa Davao, 'di ba? Tapos di ba, hindi nga niya mapauwi yung ma-resolve yung baha sa Davao, tapos magpauwi pa ng mga OFW. Ako, kapaniwala dyan, ma'am. Lok nila. Oo. Di ba? Ma'am Cynthia Capitle, hello po. And kay Ma'am Teresita Lapitan. At kay Ma'am Spikiret. Ayan. And kay Jim Franz. Ayan. And kay Jesus Beltran Jr. Arthur G. De La Cruz. And kay Ma'am Teresita. Ma'am Nets Pabilia Sapanta. Hello po dyan. Ayun, 'di ba? O kaya nga yung kaibigan ko nag-away kasi kami, Duterte siya, Marcos ako. Naku ma'am, ganito nakakatawa yung ganyan. Kapag ka may kaibigan kang DDS, wag mo nang patulan, ipagdasal mo na lang na sana matapilok siya at mauntog. Ito sa mga nanonood sa akin, kapag kayo ay maka-Marcos, tapos may kaibigan kayong DDS, huwag nyo nang patulan. Ipagdasal nyo na lang na matapilok siya at mauntog. Mga dipuga, mga lintian yung mga ganyan. Diyos ko. Hindi ko binigyan ng pagkain. Okay lang yan, ma'am, wag bigyan. Oo. O wag mong bigyan. Kaysa naman sa bigyan mo, tapos lagyan mo ng lason. Namatay pa. Ay, Diyos ko. Magandang yan, ma'am. Magandang desisyon yan. Wag mong bigyan ng pagkain. Kaysa sa bibigyan mo pagkain, baka malagyan mo pa ng lason yan. Ikamatay pa niya. Ayan, may galap shout out po mga kababayan. Natawa tuloy ako. Kahit ako, Kent, my friend here in Singapore was quite wanted to borrow before he knew that he ano daw? Oo. Ayan Singapore, lakas mangutang bago nalaman niya na PBBM ako. Aba, hindi na ako kinausap bago uutang uli sa akin. Sabi ko, dun siya kay Sarah. Diba? Kapag DDS walang pera. Ay, siguro mga kababayan, Ma'am Corazon Ramos, silo po, and kay Ma'am Lori Ficuloso, Ma'am Maribet Quinio, ayan, and kay Ma'am Ilaika de Carmen, and kay Mama Maribet, hello po, and kay Ma'am Maria Lourdes Estraela, hello po dyan. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan siguro habang nanood kayo sa akin, yung mga kaibigan yung DDS,
Ganito lang ang gawin niyo mga kababayan, ganito. Halimbawa may mga kaibigan kayong DDS, tapos kayo mga loyalista. Panood niyo yung video ko, sabi mo, ito, panoorin mo to. Ayan o, pakinggan mo yan. O, tapos pag sinabi, hindi, fake news yan, bayad ni Marcos yan. Sabihin mo agad, maghanap ka, pagpakita ka ng resibo kung bayad. O, ganun lang. O, ganun yun mga kababayan. Kasi ganyan ang isasagot, bayad ni Marcos yan, ganyan yan. Diyos ko naman, kung ako bayad ni Marcos, ni minsan hindi nyo ako nakikitang lumapit dyan. Ni minsan hindi nyo nga ako nakikitang kasama ko yung mga vlogger ni BBM. Ayaw ko lumabas. Kalayo-layo, nandito ako sa Mindanao, tapos yung mga vlogger ni BBM, yung iba na sa Maynila. Kalayo-layo ng Maynila, oy. Di ba? So ito na nga mga kababayan, kumusta po kayo dyan? Kaya ito na, Sir Crispin Pernes, may love shoutout po sa iyo dyan, and kay Justado Berdin. Ayun, di ba? Oo, yun, ginawa ko, ipakita ko yung video, tapos munti ko siyang sa bunutan. Naku, Ma'am Teresa. Ma'am Teresa, huwag mo na sa bunutan, hayaan mo na lang. Ipagdasal mo na lang na matapilok. Pero huwag mo lasunin, ha? Ipagdasal mong matapilok. Kas mauntog at magising sa katotohanan. Mamay sasagon kay Ronald Malong, hello po, and kay Melvin Arroyo, hello po. Mamuna Luis, hello po. Ayan, ha? 50 pabati, Sir Kent, birthday ko from Hong Kong. Oy, Mamuna Luis, happy birthday sa'yo dyan sa Hong Kong. Nako, anong handa, ma'am? Happy birthday, ma'am. Ingat ka palagi and hope more birthdays to come in your life. No, laging matulog ng maaga, kumain ng marami para healthy. Diba? And happy birthday po, ma'am. Kasi nung nakaraan, ma'am, may napanood kasi ako isang OFW dyan sa Hong Kong. Hinatid siya ng amo niya sa airport. Hindi niya alam na meron na pala siyang sakit, no? So, pero buti na lang yung amo niya mabait, kaya binigyan siya ng pera, tapos hinatid talaga siya, umiyak pa nga yung mga alaga niya umuwi na siya ng Philippines, diba? O kaya sa mga OFW dyan, huwag masyadong magpa-stress, magpapagod, kain ng maayos, damihan, di bali nang mabusog, at least hindi gutom. Tapos mag-ingat sa kalusugan kasi kapag ka nagkasakit, walang pamilya. Paracetamol lang palaman yung dala. Diba? Mag-ingat palagi. Happy birthday po sa mga may birthday ngayon. Diba? So ayun na mga kababayan. Ito na yung ating pag-uusapan ngayon. Ay, Ma'am Selfa Glory, hello po. So ngayon mga kababayan, ito yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol ito kay Ping Lacson at kay Marcoleta. Mga kababayan, na puno na si Ping Lacson. Punong-puno si Ping Lacson mga kababayan kay Marcoleta dahil sa mga pautot ni Marcoleta, yung kanyang mga pakialamero kasi ito Kaya ngayon mga kababayan, eto na, pakinggan ninyo at panuorin ninyo na puno talaga, Ma'am Ashley Kate. Oo, punong-puno si Senator Ping Lacson, ayun, binutata, pinersonal. Yung bardagulan, yung bangayan nila na uwi sa personalan. O, eto, pakinggan nyo mga kababayan. Binasama pa ito ni Senator Marcoleta. Let me refresh our memory why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation. Pinala lang sa iyo. Tatanungin ko siya yun. Ba't mo i-call sa akin? Sino ka ba? Nakikita mo siguro na kapag nasiraan mo, o baka sumigat ka. O ngayon sabi niya, Opo. I will go wherever evidence leads us. O ngayon, papunta lahat sa sapsap. Yun ang epal siguro. Yun ang pasika. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. May I invoke Section 135 of the Senate Rules? If there is no rule applicable to a specific case, the precedents of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. Dito po. Ayan, dyan kasing banda mga kababayan, yung patungkol sa impeachment ni Sara, gumawa kasi si Marcoleta ng parang batas ba yun, marang article ganito, article ganyan, sinuplak siya ni Lacson. So dyan nag-umpisa mga kababayan na si Marcoleta ay galit na galit.
At pangalawa, dito pa kay Marcoleta na inggit siya kasi 'di ba ang gusto nila si Marcoleta ang magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ayaw nga sa kanya ng mga kapwa niya senador. Kasi low grade nga. Yung hilaw pong interpretation ng ating Honorable Marcoleta. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasuopla ko si Senator Marcoleta sa floor, Ayan. ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. Ayan. On August 20, 2025, I delivered my first privilege speech entitled Flooded Gates of Corruption, ang hindi ko inaasahan. Minasama pa ito ni Senator Marcoleta. Ayan. Privilege speech pala siya. Kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, pinakapagsalita pa rin. Hindi dapat na ginawa pa yon. Nalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Kahit pagbali-balikta rin natin ang rules of the Senate, walang nagbabawal sa kahit sinong senador na magpahayag sa pamamagitan ng privilege speech. May Ayan, kasi ang ginawa ni Marcoleta nung siya ang Senate President, pinagbabawalan yan magsalita yung iba. Kaya nga kung naalala niyo, galit na galit si Rapi Tulfo eh. Yung mga kasamahan ko, tagtatatlong beses nagsasalita, 2 beses nagsasalita. Bakit ako hindi niyo ako pinapasalita? O, di ba? Kaya galit na galit si Rapi Tulfo dyan eh. Kaya mga kababayan, maraming ayaw kay Marcoleta talaga. Kahit kapwa niya mga senador, inayawan siya. Oh. Bakit po ba akong ego sa aking privilege speech na naglahad sa kauna-unahang pagkakataon ng mga konkretong ghost at substandard flood control projects? May nasagasaan po ba akong pride sa pagpapangalan sa mga sangkot sa anomalya sa kauna-unahang pagkakataon? If yes, I refuse to apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. On September 9 last year, after the leadership change, including the Blue Ribbon Committee with me as its chairman, Ayan, hindi na pinersolal lalo tuloy siya. nakamove on si Senator Marcoleta. Senator Marcoleta made statements that undermine the authority and collective integrity of the committee. Mukhang aabutin tayo hanggang bukas kung iisa-isahin ko pa lahat ang katakot-takot na pag-alipusta ni Senator Marcoleta sa komite na kinabibilangan din naman niya. Senator Ayan. Marcoleta speaks of a pattern that he himself Oh, yan. Sabi ni Ping Lacson, aabutin tayo ng bukas kung sasabihin ko pa isa-isa yung mga pang-alipusta ni Marcoleta. Kasi napakadami po kasi mga kababayan dito sa mga live, no? Dito sa ang tawag doon, Net25. Kasi isa siya sa mga nagsasalita palagi doon eh. Oh, ang dami niyang alipusta, ang dami niyang sinasabi, ang dami niyang mga sinira. Mga masasakit na statement, na hindi naman kanais-nais at dapat ibulgar, di ba? Kasi miyembro din naman siya ng committee. Ang nangyari mga kababayan ay inalipusta niya. Kaya diba, sa totoo lang, Senator Marcoleta, wag mong banggain si Lacson, investigador yan. Kunting utot mo. Eto sabihin ko sa inyo mga kababayan, ganito yan kung naalala nyo yung sose ni Marcoleta na may mga nagdodonate sa kanya at hindi niya pinapangalanan, pag yan ay inimbestigahan ni Lacson at malaman ni Lacson kung sino ang mga nagdodonate ng sose niya, yung hindi niya nilagay sa sose, yung mga nagdodonate niya ng eleksyon, tandaan mo yan Marcoleta, malalaman niya sikreto mo, maniwala ka sa speaks of akin. a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. After all is said and done, I am tempted to ask, on the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? Bakit daw kasi? Naniniwala ka sa kanya? Kayo, ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinefend ang China? You tell me. When? When? Tell me. Ayan na. Sabi ni Marcoleta, naniniwala kayo sa kanya? Sabihin nyo sa akin, paano ko dinepend ang China? When? Tell me. Kapag ipakita ko sa iyo yung video dito na sabi mo, bakit hindi natin i-give up yung Kalayaan Group of Island at ano pa ang ating ipaglalaban at pakikipagpatayan dyan? Bakit hindi na lang natin i-give up? Pabor na pabor sa China yun. O bakit hindi ba pabor sa China yun? Ayun, sabi niya. Naniniwala ka sa kanya? Kayo, ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinefend ang China? You tell me. When? When? Tell me. When daw? Tell me. Ito, Marcoleta. Kaya nga pinapabura mo yung sinasabi mo dun sa Senado eh.
Tapos pinagbintangan mo si Ping Lacson na ini-splice yung video. Walang splice doon. Ikaw yung salita doon. Ito Coleta. Give up. KIG. Ito. Ngayon, si Commodore Tariela, ay Sabi po ni Senador Marcoleta, nasa labas ng ating exclusive. hindi ko po sinasabi na i-give up natin. Hindi daw niya I am only sinasabi. trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin. Sapagkat atin yung teritoryo, pero sa tubig, hindi po natin pwedeng itagos yung mga baseline. Palusot ka pa. Di ba? Ito yung sinabi mo. Si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. Ayan. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, Ayan. all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Ayan. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for Kahaba-haba it, yan, for something that is not even within our EEZ. Di ba? Parang walang pinagkaiba kay Digong eh. Kayo mga nanood sa akin ngayon. Yung mga Pilipino nanood sa akin ngayon. Tubig lang. Yung boundary ng tubig. Hayaan nyo yan. Di ba? Walang pinagkaiba sa statement ni Digong. Tapos sasabihin niya, ano daw ang sinabi niya na nag-defend siya sa China? Ano daw ang may sinabi ba siya na pabor sa China? Hindi pa pabor sa China yan. Yung, anong pakikipagpatayan natin? Bakit hindi na lang natin i-give up? I-give up saan? Ibigay sa China? Isuko sa China? Isurrender sa China? Na may mga Pilipinong nakatira dyan, paalisin mo kasi paano mo sa sa China? Diyos ko naman. Diyos ko, mga kababayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tapos magtatanong siya na ang tawag dito, may sinabi ba daw siyang pabor sa China? Ay, Diyos ko po. Tapos ito, pakinggan nyo pa. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ayan Then, na. mako-coordinate na natin lahat. Di ba? But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay? Paano naging nasa labas ng exclusive economic zone ang Kalayaan Group of Island? Kung sukatin mo gaano kalayo ang Pilipinas sa Kalayaan Group of Island at ang China sa Kalayaan Group of Island, i-measure sa bahay ba ni Marcoleta walang pulgadera? Walang tip measure? Hindi ba siya marunong magbilang ng milyahe at kilometers? Alin ba ang mas malayo? Yung kilometers or yung miles? Kasi kung mula Pilipinas, papuntang Kalayaan Group of Islands sa Palawan, kilometers lang po ang layo. Pero kung mula China, papuntang Palawan, miles po ang layo dun. Miles. Pag sinabi nating miles, mas mataas konti sa kilometers. Diba? Kaya, sasabihin niya wala daw sa exclusive economic zone ang Kalayaan Group of Island. So bakit hindi na lang daw i-give up? Ano ang pakikipagpatayan natin dyan? No? Walang pinagkaiba dun sa sinabi ni Digong. Mga kababayan, katulad dito, tignan nyo Digong, ayan, boundary ng tubig lang yan. Diba? Kita nyo mga kababayan? Kayong mga Pilipino nakikinig na yun. Boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines perspective. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige yun, yun na yun yan. Diba? Yan ba yun? Kasi yung ilalim ng tubig are resources. Actually, what I'm saying is, bakit tayo magpagpatayan dyan sa tubig lang? Diba? Yung statement ni Marcoleta at statement ni Digong,
boundary ng tubig lang yan. Ang ilalim ng dagat ay resources. Nandyan yung mga mineralis, mga langis, mga perlas, mga mamahaling mineralis. Tapos, bakit daw makikipagpatayan? Buhangin lang yan, tubig lang yan. Walang pinagkaiba sa sinabi ni Marcoleta, mga kababayan. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan, hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Alam mo, sa totoo lang, Senator Marcoleta, may tanong ko lang, bakit doon ka nagbe-base sa mapa ng China at bakit hindi ka magbe-base sa mapa ng Pilipinas? Pilipino ka ba talaga? Kasi kung tutuusin, ikaw lang po ang bukod tanging senador na nagbe-base ka sa mapa ng China. Bakit hindi ka magbe-base sa mapa ng Pilipinas? Ang China may sarili silang mapa. Ang Pilipinas may sariling mapa. Bakit magbe-base ka dun sa China? Kung ikay talaga true-blooded Pilipino at you are elected to a Filipino voters, dapat sa Pilipinas ka mag-defense. Pilipinong mapa ang gamitin mo, hindi ang hindi ang mapa ng China. Bakit magbe-base ka sa mapa ng China? Kung ang China sabihin niya ang Pilipinas sakop nila, may magawa ka ba? Pwede naman nilang baluktutin ng mapa yung plato nga Pwede nga lang gawing peke. Yung mga iPhone nga hindi pa nagawa sa Amerika. Sa China meron na Di ba? Yun nga mga luxury car sa Amerika, ginagaya ng China. Sa Amerika, tag 10 million. Sa China, tag 100,000 lang. Di ba? Bakit doon ka magbe-base sa mapa ng China? Ay, Diyos ko naman. Di ba? Saan ka? Pakinggan nyo, Pakinggan nyo, mga kababayan. Kaya po ninyo na ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Ba't doon ka magbe-base? Tingnan po ninyo yung mapa ng mundo ngayon, Kapitan. Ang nakalagay South China Sea. Hindi ibig sabihin, sa China lahat yon. But Hindi ibig sabihin sa China lahat yon. Pero once na nakalagay dyan South China Sea, hindi mo pa ba nakita ngayon, Senator Marcoleta, kung paano kinain ng China? Yung ultimo sa atin, nakuha na nila. Biruin mo yung Spratly Island doon na ang sabi ni Digong, lupa lang yan, buhangin lang yan, anong pakikipagpatayan, tubig lang yan, bigayin nyo na. Kita mo yung mga infrastrukturang nakatayo dyan ngayon na dapat sa atin, pinaglaban ni Marcos Sr. yan. Binili ni Marcos Sr. ng piso yan doon sa may nakatirang Pinoy noon. Binili niya ng piso yan hanggang sa nilagyan niya ng watawat yan, tinirikan niya ng watawat yan dyan. Nakita nyo? Binili ni Marcos Sr. ng piso yan. Tapos ngayon, pinapatayuan nyo lang ng mga infrastruktura, may mga military base na. Diba? entire expanse of that body of water, nandun yung EEZ ng Vietnam, EEZ ng China, EEZ ng Malaysia, EEZ ng ating bansa. Mas tanggap pa nga namin na ang kinin ng Vietnam yan Kasi kung tutusin, mas malapit ang Vietnam kaysa sa China Di ba? Mga kababayan, tignan nyo Map of the West Philippine Sea. Tignan natin na mas tatanggapin ko pa na ang kinin ng Vietnam kaysa sa ang kinin ng China kasi hindi po talaga hindi po ka hindi ka tanggap-tanggap. Ito West PHC map. Tingnan nyo mga kababayan kung alin ang mas malapit. Ito. Na makita natin. Biruin nyo mga kababayan. Ito hanap tayo na medyo malaki-laki West Philippine Sea. Ayan. Dito mga kababayan, lakihan natin. Ito. West Philippine Sea map. Natin Kita nyo mga kababayan, ayan Philippines. Ayan yung Philippines. Ayan yung Hainan. Hong Kong. Andito yung Vietnam. Ayan Spratly Islands. Philippines, Spratly Island, Vietnam. So, paano nangyari na inangkin ng China? Andito yung China sa taas Ayan yung Hong Kong. Hainan, Hong Kong, China.
Andito yung Spratly Islands. Ilang milyahe yan mula sa Spratly papuntang China kaysa sa Vietnam papuntang Spratly. Oh, mas tanggap ko pa na angkinin ng Vietnam yan eh. Mas tanggap ko pa na angkinin ng Vietnam, angkinin ng Brunei, ang West Philippine Sea, kaysa sa angkinin ng China. Apakalayo po ng China, oh. Biruin ninyo, ayan yung Vietnam, oh. Ayan, harap lang West Philippine Sea. Ang China nandun, oh, sa tuktok, tugatog, ilang milyahe yan. Compare yan sa Philippines, paano mo na nasasabi na pagmamay-ari ng China ang Spratly Islands or ang West Philippine Sea, samantalang kaharap lang natin. Kung meron mang dapat umangkin yan, Philippines. Walang karapatan umangkin ang Vietnam kasi ang Philippines ang mas malapit. Wala din karapatan umangkin ang Brunei kasi mas malapit pa rin ang Philippines. Kung tutuusin, ang dapat lang ditong may umangkin, itong tatlong bansa lang, Brunei, Vietnam, Philippines. So ang China kasi kalayo, nandun sa tuktok. Andun ba ngayon Taiwan, bukti, hindi inangkin ng China ang Taiwan. Kasi bakit? Hindi naman pumayag ang Taiwan na angkinin sila ng China. Diba? So anong ipinaglalaban mo dyan, Marcoleta? Kahit grade 1, maintindihan yan eh. Vietnam, Brunei, Spratly Island, Philippines. Ang China ang layo, Ayun yung Taiwan, dapat yung Taiwan angkinin ng China, kasi ang lapit niya. Pero kung Vietnam, Brunei, Philippines, ayun na dapat ang mag-aaway dyan eh. Ang layo-layo ng China, putang ina. Tapos sasabihin mo, nasa exclusive economic zone ng China ang West Philippine Sea. Pag sure diha, wala ba may sa inyo? Wala ba may tawag doon? Pulgadera? Wala ba kayong mga dyan, parameter? Wala ba kayong skwala dyan? Diba? Apaka-bobo. Tapos yung mga DDS naman, hindi nila alam. Diba? Yung Sabah nga, kalapit-lapit lang ng Pilipinas yan, inangkin ng Malaysia. Kita nyo yan? Kung tutuusin dapat, ang mag-angkin dito, Vietnam. Kasi andito yung Vietnam andyan yung Philippines. Ayan, Vietnam, Spratly Islands, ayan, magkadikit yan. So, anong kinalaman ng China? Kalayo-layo ng China, nandun sa taas, nandito yung Spratly. Ilang milyahe yan, ilang miles yan, 1,000 miles. Sabihin natin mga 300, 400, 1,000 miles, 2,000 miles ang layo niyan. Ito, kilometers lang yung pagitan, Diba? Alam mo si Marcoleta, sa bukod tangi lahat ng senador, siya lang ang nag-iba ng isip. So saan ka maniniwala? Sa majority senador o sa kanya mag-isa? Talagang walang kakampi sa kanya. Kasi iba utak niya. Malaman-laman natin si Marcoleta, baka magiging Alice Gowo Huaping ito, hindi ito totoong Pilipino. Baka magulat tayo dito, pinalaki ito sa farm. Bakit hindi nyo subukang i-check yung ni Marcoleta, no? Itong mga birth certificate niya kung ilang taon siya dito na rehistro sa Pilipinas. Kasi parang kakaiba ito Kakaiba ito mga kababayan. Bakit hindi ito subukang ipaimbestigahan nyo yung birth certificate ni Marcoleta? Kasi baka Alice Gowo Huaping yan. Pinalaki lang yan dito sa Pilipinas. Tas ending. Diba? Diba, Sir Bel Villanueva? Bakit hindi natin subukang imbestigahan yung kanyang birth certificate kung kailan siya pinanganak, sa ang lugar, sinong magulang niya? Kasi baka magulat tayo si Alice Gowo Huaping at si Joseph C, di ba? Baka magulat tayo, ganyan-ganyan, Chinese pala yan. Di ba? Nako. Pero wala naman tayong magawa mga kababayan kasi chinatur naman talaga siya. Bukod dyan mga kababayan, ito na ha. Bukod dyan, dahil nag-ingay si Marcoleta, ipakita ko sa inyo ngayon. Alam nyo, sa totoo lang, tahimik na sana ang issue ng Comelec Inag-ingay. Ito, pakinggan nyo ang Comelec. Nako, mga kababayan, issue sa susi ni Marcoleta, nire-resolba pa, sabi ng Comelec. Ito ha. Kay Senator Marcoleta ay isang hindi lang factual na issue, isang legal na issue. Ang sineta po niyang depensa, para maging maliwanag lang, inamin, tama, may nagbigay sa kanya ng inamin. donasyon, binigay sa kanya pagkatapos siya mag-file ng kandidatura,
noong October of 2024. Subalit ang kanyang kontensyon, hindi pa po siya kandidato at the time na tinanggap at binigay yung naturang donasyon. Sapagkat ito daw po ay base sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec. And yan po yung sinasabi niya na dapat hindi siya maparusahan o dapat hindi siya kasuhan kung tumanggap man siya ng regalo, donasyon o kung kanino man at doon sa panahon na hindi pa siya kandidato. Nagpakita ng mga affidavits, nagpakita ng mga... Ang problema nga dyan pag pinaimbestigahan ni Ping Lacson yan, kasi nanggigigil si Ping Lacson dyan. Pag inimbestigahan ni Ping Lacson yan kung sino-sino ang nagbigay kay Marcoleta ng donasyon, nako, patay ka diha. Marcoleta, wag mong initin si Lacson, nanggigigil siya sa'yo, napuno na daw siya. Yung date, in-emphasize mabuti. Ma'am Marites Mos ni Hilo po. Nire-resolve At sa namin Sirisa sa Force. kasalukuyan. Mayroon na pong rekomendasyon ang Political Finance and Affairs Department. Patay. Patungkol sa kaso na yan. Yung sose ni Marcoleta, alam nyo ba, nirecommend na ng ombudsman sa Comelec. Ombudsman mismo ang nag-recommend. Kaya alam naman po natin na binanatan din ni Marcoleta si Boyeng Rimulya. Kanila naman po din minadali yung bagay niya. Binigyan naman po ng pagkakataon na makasagot yung naturang personalidad. Kung kaya nga lamang po nagkaroon kasi ng konting komplikasyon na naman. Sapagkat yung isang araw lamang po, ang Comelec ay nakatanggap ng referral mula sa Office of the Ombudsman. Ayan na. So, eto mga kababayan, dalawa kasi ang nangyari. Merong nag-file sa Comelec at meron ding nagbigay mula sa Office of the Ombudsman. Sinabi ni George Garcia yan Sabi ko sa inyo mga kababayan, ingay pa Marcoleta, mag-ingay ka pa hanggang sa masilip yung mga problema mo. Para kang si Sara ingay-ingay mo, ayun, nasilip tuloy yung confidential fund. Po yan. Mayroon na pong rekomendasyon ang Political Finance and Affairs Department patungkol sa kaso na yan. Kanila naman po din minadali yung bagay niya. Binigyan naman po ng pagkakataon na makasagot yung naturang personalidad. Kung kaya nga lamang po nagkaroon kasi ng konting komplikasyon na naman. Sapagkat yung isang araw lamang po, ang Comelec ay nakatanggap ng referral mula sa Office of the Ombudsman. Ayan. Na kung saan, may nag-file po kasi kaya pala doon sa Office of the Ombudsman. Pinaasa na ng patungkol Ombudsman. sa SOSE at saka doon sa Patay ka. SALN. Ala. Pag SALN, wala pong jurisdiction si Comelec. Pag SOSE, may jurisdiction po si Comelec. At ito po yung natanggap ng opisina namin na kung saan nire-refer sa amin yung issue ng SOSE na naka-refer naman ngayon sa Law Department. Ala. Ibig sabihin, pagka po kasi problema sa SOSE, sa Political Finance and Affairs Department. Kaya lang walang makakapigil sa isang nagrereklamo na mag-file ng formal na complaint sa Law Department namin para magkaroon ng tinatawag na preliminary investigation. Ang Hala! katanungan po ngayon, paano ba mako-complicate yung may ginawang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department versus sa final ngayon na formal na complaint na nasa Law Department. Ito po yung final. Hala! Hindi ako nagkakamali ng kontradaya. I-final ng kontradaya sa Comelec. Tapos, yung isa naman may nag-file sa ombudsman. So ngayon mga kababayan, nag-conflict kasi parehong reklamo pero magkaiba ang complainant. So ngayon, ang sabi ng Comelec, di nila alam kung alin ang uunahin doon. Kung ito bang nirecommend ng ombudsman or yung nasa law department ng Comelec. So ang mangyari dyan, medyo matagal kasi unahin nila itong nasa Comelec na, isusunod nila itong sa ombudsman. Pero mga kababayan, at least nasa Comelec na. Inamin na ng Comelec na natanggap na nila ang dalawang complaint. Merong nauna nasa law department ng Comelec at yung bago lang nakaraang araw ay yung galing mismo sa ombudsman, ni-recommend ng ombudsman sa Comelec. So, hindi nila ngayon pag-aralan pa daw nila kung isabay ang pag-trial, isabay pa daw nilang investigasyon or ihiwalay kasi dalawa ang complainant magkaiba pero same complaint. So, hindi nila alam, pag-uusapan pa nila or pag-aaralan nila kung isabay ba daw or, kasi pareho lang naman complaint, isa lang So, depende na yan sa dalawang complainant kung magkasundo. Kung magkasundo yung dalawang complainant na, sige, isabay nyo na para isang resulta lang. Patay ka dyan, Marcoleta. Ayan, sabi ko nga sa inyo Diba? Professor Wala po, Ma'am Marites. Nag-file po sila ng kaso. So, yun po yung sinasabi natin na paano yung komplikasyon nun. Yung po bang findings ng Political Finance and Affairs Department Ma'am Marilo Hilo po. ay Ma'am Desiree. makakapag-influensya sa magiging disposisyon ng Law Department. In the same manner, yung bang magiging disposisyon ng Law Department ay dapat
maging basihan ng Political and Finance Department. Kasi po, kung ano man po yung rekomendasyon ng PIFAD na tinatawag, ito po kasi ay dadaan sa mismong opisina ng Law Department. Halimbawa po, ang recommendation nila ay to file complaint or case dahil sa palagay nila may probable cause. Pinafile po yun sa Law Department ng COMELEC. Paano po yung kung ang Law Department ay may kasalukuyan ng hawak patungkol doon sa naturang personalidad. So yung po sana na pag-aaralan din ng lahat kasi po hindi po namin pwedeng baliwali ng bawat isa sapagkat meron pong karapatan sa due process. So yung naunang complaint na nasa COMELEC na, uunahin nilang process yon. Tapos yung pangalawang complaint na yung ni-recommend ng ombudsman, susundin nila yon. So ngayon mga kababayan, 2 beses itong imbestigahan ng COMELEC. So ang mangyari dito, mga kababayan, explain ulit ni kasi meron niyang sinabi si George Garcia dyan na magkaiba yung kung pagdating sa budget wala na daw sila dyan, pero pagdating sa COMELEC yun lang ang aasikasuhin nila. Yung personally, kahapon po, aware kami doon sa naging privilege speech ng ating pong Honorable Senator Ping Lacson. Kahapon daw, aware sila sa privilege speech ni Ping Lacson na si Marcoleta ay hindi inayos at hindi nilagay ng ayos sa SOSE niya ang kanyang pondo. Narinig pala ng COMELEC. Pakinggan nyo Ayan, Marcoleta, ingay pa. Pakinggan nyo. Narinig ng COMELEC ang sinabi ni Lacson patungkol kay Marcoleta dito sa SOSE. Ako po, aware kami doon sa naging privilege speech ng ating pong Honorable Senator Ping Lacson. At aware din po kami sa naging diskusyon o debate pagkatapos po ng naturang speech na yan. In fact po, ongoing yung NBank ngayon at yun po yung aming tinatalakay. We have to come up immediately. We have to come up immediately. So tinatalakay na nila kasi napanood pala ng COMELEC itong diskusyon ni Ping Lacson at ni Marcoleta yung patungkol dito sa SOSE. Ayan, sabi ko nga sa inyo, Marcoleta ang ingay mo kasi. Di ba? Natahimik na sana yung mundo lagi kang nag-ingay, pabida ka kasi. Ayun, narinig pala ng COMELEC yung sinabi ni Ping Lacson. Ulitin ko Ayan patungkol doon sa naturang personalidad. So yung po sana na pag-aaralan din ng lahat kasi po hindi po namin pwedeng baliwali ng bawat isa sapagkat meron pong karapatan sa due process yung personality. Kahapon po, aware kami doon sa naging privilege speech ng ating pong Honorable Senator Ping Lacson. At aware din po kami sa naging diskusyon o debate pagkatapos po ng naturang speech na yan. In fact po, ongoing yung NBank ngayon at yun po yung aming tinatalakay. We have to come up immediately with a disposition sapagkat alam po namin yung interest involved by the public dito sa issue na ito. Ayan. Narinig na. Pinuno mo kasi si Lacson. Ayun, binurgar tuloy lahat ng kakabulastugan. Napakinggan ng COMELEC ngayon. Si Lacson na mismo nagbulgar. Privilege speech. Diba? Yung pinarinig ko sa inyo kanina, yung sinabi ni Lacson. Ayan, good luck sa'yo. Tuloy-tuloy yung mga balita, COMELEC naman, nire-resolba pa ang komplikasyon sa issue ng SOSE ni Senador Rodante Marcoleta matapos Ayan. i-refer ng ombudsman ang reklamo sa komisyon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula COMELEC ni Kaya nga, Radyo Ma'am Patrol Elena, Bortiza. nakalampag lang kasi sila. Dito hindi kinumpirma. Na-call out kasi sila ni Senator Ping Lacson. Kaya gumalaw itong COMELEC. Kasi kung hindi sila na-call out dun sa privilege speech, hindi sila gagalaw. Masisilip sila Ng Commission on Elections na nagkakaroon ng komplikasyon sa pagresolba sa issue kaugnay ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Rodante Marcoleta matapos i-refer ng Office of the Ombudsman Ma'am sa Clarita COMELEC hello po. ang kaugnay na reklamo laban sa Senador. Ay kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, Kung hindi kasi pinersonal ni Ping Lacson, Sir Kenry, di ba? Kung hindi kasi pinersonal, actually, nanahimik lang naman talaga daw si Ping Lacson. Sabi niya, napuno na kasi ako Yun, inisa-isa. Pag ito hindi tawag doon, inimbestigahan ng COMELEC, baka si Ping Lacson pa mag-imbestiga dyan. handa na ng draft resolution ang Political Finance ng First Department ng COMELEC. Ngunit kinakailangan pa rin isaalang-alang ang detalye ng bagong reklamo na ipinaabot ng Ombudsman. Paliwanag ni Garcia na kapag sagawa na ng fact-finding investigation ang PIFAD sa SOSE ng Senador at nakapaghain na rin ng mga rekomendasyon. Subalit,
kailangan pa rin itong suriin kasabay ng formal na reklamo na ipinasa ng Ombudsman sa Law Department ng COMELEC. Kaya nga di ba? Baka nga isa si Diskaya dyan sa nag-donate. Patay ka diya! Nauna ng depensa ni Marcoleta na tinanggap niya ang mga donasyon matapos siya nga maghain ng kandidatura noong October 2024. Ngunit iginihit niya na hindi pa siya opisyal na kandidato sa panahong ibinigay ang mga ito. Hindi pa siya opisyal na kandidato pero congressman na siya noon. 'Di ba? So kahit naman hindi ka pa opisyal na kandidato noon, kahit hindi ka pa nakapag-file ng candidacy noon, politician ka Except na 'yan. Acceptable na 'yan. Kahit sabihin mong hindi pa ako nakapag-file ng COC, may nag-donate na sa akin. Alibay mo, may nag-donate na sa'yo. Politician ka Ang mali lang doon, kahit sabihin mo, hindi pa ako nag-file ng candidacy, may nag-donate na sa akin. Ngayong nag-file ka ng candidacy, ba't hindi mo isinulat na nag-donate sila? Diba? Ang kamalian kasi kay Marcoleta, madaldal. Diba? Pwede naman niya sabihin doon, ito, pera ko nang galing ito, sa akin lahat yan, bulsa ko yan, walang donation, walang nagbigay. Ang problema, hindi kasi nag-match yung kanyang salin at ang kanyang sose. Tapos, pumunta pa siya sa NET25, nagpa-interview ang tanga. Nakapatay ang kanyang argumento sa Peñera versus Commission on Election Ruling na nagsasabing maaari lamang mapanagot sa election offense ng isang kandidato kapag nagsimula ng opisyal na campaign period. Samantala, patuloy na tinatalakay ng COMELEC NBank ang naturang usapin upang makapaglabas agad ng resolusyon habang iginiit ng komisyon na titiyakin nitong nasusunod ang due process sa pagresolba ng kaso. Narito ang pahayag ni COMELEC Chairman Di ba George Nanay Garcia. Minda? Nag-file po kasi pala doon sa Office of the Ombudsman patungkol sa SOSE at sa Ayan, kanina sinabi na ni George Garcia yan. Ang daldal kasi niya, di ba nasilip lang, Bilyonaryo News Channel unang nakasilip niyan na kung bakit hindi nag-match ang salin niya. Kasi ang pera niya sa salin, equivalent to mga 50 million lang yata. Tapos yung nagastos niya nung eleksyon, 112. So ngayon, nagtataka ang Bilyonaryo News Channel kung bakit ang salin niya ay 52 million lang, samantalang 112 ang kanyang nagastos sa eleksyon. Tapos, hindi na sana masilip yun. Ang problema pa doon, nilagay pa ni Marcoleta, walang nag-donate, pera pa niya galing. Ito pakinggan nyo mga kababayan ha. Dito siya nabubutasan Okay na sana yun, nagpa-interview pa siya sa NET25. Ito, BNC, Marcoleta, Salen. Ayan. Ito, nang makita natin, mga kababayan. Bilyonaryo News Channel, Marcoleta, pagpaliwanagin sa salin. Ito ba yon? Pagpapaliwanagin na ng COMELEC si Senador Rodante Marcoleta sa ditugmang salin at campaign spending niya. Ayan. Una yung nadiskubre ng Bilyonaryo News Channel matapos Ayan, unang na-discover kasi ng Bilyonaryo News Channel. Alam niyo naman ang Bilyonaryo News Channel na kahit bulbul mo nabibilang. Pagpapaliwanagin na ng COMELEC si Senador Rodante Marcoleta sa ditugmang salin at campaign spending niya. Una yung nadiskubre ng Bilyonaryo News Channel matapos ilabas ang mga wealth declaration ng mga opisyal ng gobyerno. Patay. Narito ang agenda report ni Liza Bonzo. Ayan, pakinggan niyo ha. Maglalabas na ang Commission on Elections ng show cause order laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng umunoy inconsistency sa kanyang salin at campaign spending noong May midterm elections. So marapat din na gagawin din namin ito upang pahinga namin siya ng paliwanag. Total naman yung SALN ay naging public na dahil nilabas na rin po naman ang mga senador natin, and at the same time meron kaming kopya ng SOSE. Unang iniulat ng Billionaire News Channel na tinatayang 112.8 million pesos ang total campaign spending ni Marcoleta base sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Higit sa doble ito ng idineklara niyang net worth na 51.9 million pesos sa kanyang 2025 SALN. Ayan. Sa pagsisiyasat ng komisyon, nagtugma naman daw ang total expenditures ni Marcoleta. Pero ang tanong daw ay bakit hindi nito idineklara ang pinagkuhaan ng campaign funds niya. Yan. Yan ang mali. Nagtugma ang total expenditure niya.
Pero hindi niya nilagay doon kung saan galing ang ginastos niya. Ngayon, okay na sana yung tahimik na yun eh. Aba, pumunta pa kasi ng Net25, nagpa-interview pa. Joe salo po sa'yo, sir. Oh, nagpa-interview pa ang tanga. Oh, ayun, nabisto. Ayon sa Omnibus Election Code Section 99, Ayan. obligado ang lahat ng kandidato na magsumite ng sinumpaang ulat sa mga nagastos at tinanggap nilang pondo para sa naging pangangampanya nila. Oh, ayon sa Omnibus Election Code, Section 99, report of contribution, every person giving contribution to any candidates, treasurer of the party, or authorized representative of such candidate or treasurer shall not later than 30 days after the day of the election file with the commission a report under oath stating that the amount of each contribution, the name of the candidates, agent, and candidates or political party, ano pang nakalagay dito? Receiving the contribution at the date of the contribution, Section 68, 1978. AC. Ayan na, mga kababayan. Nakalagay dyan, maglagay, ang nakalagay dito, giving contribution by any candidate, treasurer, or party of authorized representative such as candidate or treasurer shall not later than 30 days after the election. Kailangan wala pang 30 days ay mai-report na. Ang kalimitan namang kaso kapag ka ito ay hindi nagsabi ng katotohanan sa iyong sose, yan ay perjury dahil siyempre pinanupaan yan. At the same time, violation yan ng SOSE law. Paliwanag ng COMELEC, hindi pa raw nila tinitignan ang liabilities ni Marcoleta. Bagkus gusto muna nilang magpaliwanag ang senador sa mga natukoy na discrepancies sa kanyang SALN at SOSE. Doon pa nga sa kanyang salin, isang kotse niya, yung Audi R, ba yun, sports car, Audi R, IR ba yun, Audi IR, na nagkakahalaga ng 11 to 12 million. Tapos, paano yung sinakyan niya na Land Cruiser na puti? So hindi ba niya kotse yun? Ano yun, inarkila lang? Hindi ako naniniwala na isa lang sasakyan ni Marcoleta, tatlo sila. Nandyan yung anak niya, nandyan siya, nandyan asawa niya. Oo, imposible isa lang sasakyan niya, yung sports car lang. Diba? Maraming spekulasyon, lalong-lalo na sa mga post ni Attorney Jesus Palsis. Ang dami nun, yung mga Tweety bird daw ni Jesus Palsis. Nako, patay ka diya. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Diba? Napansin ko lang, Sir Kent, yung may mga sabit pagdating sa pera ang iingay talaga, o diba? Totoo naman, nakita nyo maglabasan lahat sila sa salin, lahat ng politiko. Diba? Nako, tagal-tagal na Ma'am Juicy B, diba? Tapos ito pa, bakit napaka-defensive ni Marcoleta sa mga diskaya? Bakit pudo-protekta siya? Bakit nga? Yan pa ang sinabi ni Ping Lacson. Ako, maimbestigahan nyo. I-issuehan na ng Shukos order. Patay ka diya. So, yun lang mga kababayan. No, yung ating live sa mga oras na ito at hindi ko na masyadong habaan kasi pangalawang live na natin ito. So, yun lang, no, yung ating pag-uusapan patungkol dyan kay Marcoleta at kay Ping Lacson. Ayan. So mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi at magandang gabi. Bye-bye and good night. And see you tomorrow po, mga kababayan.